the power is not going to matter to me. The power may be matter to the fans because they're looking at the records. But Yan ang panibagong banat ngayon ni Stephen Fulton sa nakaraang interview niya kasama si Brian Custer ng Showtime Sports. Kampanting-kampante si Fulton ng lakas ng suntok na meron itong si Inoue ay hindi mahalaga o walang kwenta para sa kanya. Ang nagbibigay halaga lang sa lakas ni Inoue ay ang kanyang mga tagahanga lang. Dahil ayon kay Fulton, ang tinitingnan kasi ng mga boxing fans ay ang malinis na record ni Inoue. Ngunit ayon kay Fulton, may nakalaban ba si Inoue noon na magkatulad sila ng estilo? Nakita ni Fulton na ang lahat ng mga nakalaban ni Inoue na kapag lumapit sa kanya at susubukang aararuin si Inoue ay bigla na lang silang natatamaan ng crazy shots ni Inoue. At ayon pa kay Fulton, hindi pa kasi nakakita ang mga boxing fans na itong si Inoue ay lumaban sa isang boksingero na tulad ni Fulton ang kalibre. Dahil ayon sa kanya, mayroon siyang estilo na inihanda para sa kahit sino mang makanyang makakasagupa. Kaya ang banat ni Fulton sa mga tagahanga ni Inoue. Pagkatapos ng laban, ang mga fans ni Inoue ay talagang matatamimi na lang ito. At ayon pa kay Fulton, may pagkakataon na siya ay lumapit sa kanyang trainer na si Wahid Rahim at sinabi niya na gusto niya talagang makakalabanin itong si Naoya Inoue at handa siyang dadayuin ang lugar ni Inoue kung kinakailangan. Dahil paraan lang ito para magiging superstar si Fulton. Sa late April o di kaya sa mga early May, itong si Fulton ay lilipad na sa Tokyo, Japan para harapin ang nagwawalang halimaw at bitbit niya ang kanyang dalawang mga world title belts sa Super Bantamweight Division na kanyang proprotektahan sa panahong susunggaban na siya ni Inoue sa harap ng mga Japanese fans. Kung talagang matalo ni Fulton itong si Inoue ay napakalaking tsansa talaga na siya ay magiging superstar sa boxing. Itong si Inoue ay 3-division world champion, undisputed champion at kasalukuyang number 2 sa The Ring's pound-for-pound rankings. Hindi alintanan ni Fulton na kahit ilan lang ang kanyang team ang makakasama niya sa Japan dahil walang paki si Fulton dito na talagang gusto niya na makarap talaga itong si Inoue noon pa man. At ibinunyag ni Fulton na siya pa nga ang mismong lumapit kay Al Haymon ng Premier Boxing Champions at iniling niya na ibigay sa kanya ang ulo ni Inoue. Ayon pa kay Fulton, hindi siya natatakot na dadayo sa bansang Japan at kahit pa siya ay pahirapan o may planong dadayain siya sa laban. Dahil para kay Fulton, basta marunong ka lang kung paano makikipagdigma sa ibabaw ng lona, kaya ba hindi ka dapat mababahala sa mga hurado, referee at sinumang officiating officials sa laban. Prangka namang sinabi ni Fulton na sa lugar kung saan siya nagmula, ang Philadelphia, kahit na siya ay unified world champion na, hindi pa rin niya ramdam ang saya ng mga kababayan niya at wala man lang siyang suporta na natatanggap sa tuwing may laban. Kaya dahil dito, sinabi ni Fulton na kaya niyang baguhin ito kung matalo niya itong si Inoue at nagkakasiguro siya na marami nang magmamahal at susuporta sa kanya. Para sa trainer naman ni Fulton, si Fulton ay nakatanggap ng hindi patas na treatment sa boxing community, media at sa mga kababayan niya mismo. At ayon pa sa trainer ni Fulton, kung titingnan natin ang record ni Inoue, itong si Inoue ay nakalaban lang ng isang boksingero na undefeated. Pero itong si Fulton ay may 10 mga nakalaban na ng mga undefeated boxers. Marami man ang nagsasabi na ganito ang trato ng mga kababayan niya dahil maliit lang na boksingero itong si Fulton. Pero itong si Inoue ay mas maliit pa kay Fulton. Pero kung ating titingnan, grabe ang suporta na ipinapakita ng kanyang mga kababayan. Samantala, naniniwala naman itong si Oscar De La Hoya na kayang patulugin ni Ryan Garcia itong si Gervonta Davis. Kaysa ngayon ay hindi pa opisyal talaga ang Garcia at Davis dahil may panibagong issue na naman sa rematch clause kung sino nga ba ang magpropromote ng laban. Pero ang tentative date nila ay ngayong April 15 na yan sa Las Vegas, Nevada. Hindi naman minaliit ni De La Hoya itong si Davis dahil para sa kanya ay isang magaling at maituturing din na halimaw itong si Davis. Pero sa laban nila ni Garcia at ni Davis, ang nakikita niya na talagang yamado ay itong si Garcia. Ayon pa kay De La Hoya ay gusto niya ang estilo ni Garcia sa panahong siya ay nakikipaglaban. At kung itong si Davis ay masasalubong lang niya ang atake ni Garcia habang inaatake ni Davis itong si Garcia, walang ibang kahinatnan ni Davis sa bakbakan nila. Kundi itong si Davis ay sasabihin na lang na goodbye and good night. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn to say today, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Mga kakwento, mas lalo talagang nakakapanabik ang bakbakan na paparating sa dalawang mga undefeated. Ang isa ay undisputed, ang isa naman ay unified champion. Kaya naman, kayang-kaya na panindigan ni Fulton ang kanyang mga banat o di kaya si Inoue ang makakagawa at ito ang kanyang ikakagulat. Dadayo ang kampyon sa pinagtataguan ng Leon. Gagawin ng lahat para siya pa rin ang tatanghali na kampyon. Stephen Fulton, hindi binigyan ng halaga at suporta ng kanyang mga kababayan. Di tulad ni Inoue na suportado halos ng buong Japan. Ganyan ba talaga kaibigan? Kung nasa baba ka pa, mas lalo kang yuyurakan. Pero kapag sa panahon na nang nasa tuktok ka na at nasa tugatog ng kasikatan, doon ka pa mamahalin, igagalang at susuportahan. Pero ganun pa man, ganyan talaga ang buhay mga kakwento. Wala pa man sa iyo ngayon ang naniniwalang maaabot mo ang iyong minimiti at nababalot ka pa ngayon ng lungkot at bighati. Patuloy lang at sa lahat ng ating ginagawa ay lagyan ng pagmamahal at huwag nating kalimutan na magdasal din sa ating Diyos na may kapal. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page at may oras ka pa dyan. Pagalang naman, kakwento. Maraming salamat in advance. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rojolio Scolita, kay kakwentong Chris Iki Zabala, kay kakwentong Elisha Awatif Bores. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.